Shalom sa inyong lahat. Gayunmay hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 1:17, 20 at 21. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang iyong mga pang-alaala ng biyaya? Ang leksyon ng panampalataya mula sa Josue. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, alalayan mo kami ayon sa inyong salita upang kami mabuhay at huwag mo kaming iyain sa aming pag-asa. Alalayan mo kami at kami maliligtas at magkakaroon kami ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. Amen. Pangatlong leksyon, mga pang-alaala ng biyaya. Ang ating susing talata ay Josue 4:23-24. Sapagkat tinayo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harapan ninyo hanggang sa kayo'y makatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na pula, na kanyang tinayo para sa amin hanggang sa kami ay makatawid, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ng kamay ng Panginoon, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Nakakiling tayo sa paglimot ng mga bagay na laging wala sa ating paningin. Nalilimutan natin na sagutin ang matawag sa telepono, tugunan ang mga email, diligan ang mga halaman, bumati sa araw ng kaarawan, at iba pa. Maaaring magpatuloy ang listahan. Kinakalimutan ang tungkol sa mga ating mga pangangailangang espiritual. Gayunman ay maaaring magkaroon ng higit pang malalang kahihinatnan kaysa sa simpleng pagtanggap ng isang multa, lalo na dahil sa pakikitunguhan natin ang literal na ating walang hanggang tadhana. Tatlong paghahati. Isang sobrenatural na gawa ng Diyos. Ang pang-alaala ng pagtawid at ang espiritual na kahulugan. Doon sa una ay dalawa ang tatalakayin, pagtawid sa Jordan at ang buhay na Diyos ng kahanga-hanga. At sa ikalawa ay paghahati ay dalawa rin ang tatalakayin, alalahanin at pagkalimot. At sa huli, titingnan natin ang kabila ng Jordan.
Unang pagkakahati at unang pagtatalakay, Josue 3:1 hanggang 5. Si Josue at sila'y umalis sa Sitim at nagpasa Hordan at tumigil doon bago sila tumawid. At nangyari pagkatapos ng 3 araw na ang mga pinuno ay nag-utos sa bayan na sinasabi, pagka inyong nakita ang kabanang tipan ng Panginoon ninyong Diyos ay dinala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Gayon may magkakapagitan kayo at sa kaban na may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat na paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Ang kaba ng tipan. Ito ang unang pagkakataon na ang kaba ng tipan ay nabanggit sa aklat ng Josue. Hanggang sa puntong ito ng naratibo, ang kaban ay lumilitaw sa konteksto ng santuario sa paglalakbay ng Israel mula sa Sinai at ang hindi matagumpay na pagtatangkang pasimulan ang pananakop ng Kanaan. Ito yung pagrebelde nila ng sapagkat nakinig sila doon sa ulat ng 10 sa 12 tiktik, kaya pinabalik sila sa ilang. Ito'y ang pinakabanal na bagay sa Israelitang santuario at naglaman ito ng 3 bagay. Bawat isa'y naghahayag ng natatanging relasyon ng Israel sa Diyos. Una, ang mga tapyas na bato ay naglalaman ng 10 utos. Ikalawa, ang tungkod ni Aaron, ang punong pari. At ikatlo, ang isang garapon ng mana. Ang kaban at ang mga paghahanda sa pagtawid ng Hordan ay nagpapaalala sa mga Israelita na hindi sila papasok sa Kanaan sa kanilang sariling paraan at panahon. Magtatagumpay lamang ang pagsakop kung susunod sila sa paraan at pagsasaoras ng Diyos. Ang Diyos na inilarawan bilang nailuklok sa ibabaw ng kerubin na nagtatakip sa kaban ng tipan at na ang paggalaw ay kinikilala sa mga galaw ng kaban. Pumapasok sa Kanaan na sa harapan ng mga Israelita bilang ang isa na pinangungunahan ang pagsako. Ang kinakailangang pagtatalaga. Ang terminong isinalin na magpakabanal o magtalaga ay tumutukoy sa isang proseso ng pagdadalisay na katulad sa sinusunod ng mga pari bago pinasisimula ng kanilang serbisyo sa santuario at kung ano ang isinasagawa ng taong bayan ng Israel bago ang kapahayagan ng Diyos sa Sinai. Sangkot ang pagsasantabi ng kasalanan sa pagtatalagang ito at ang pagtatanggal ng lahat ng mga ritual ng karumihan. Ang katulad na utos ay lumilitaw sa bilang 11 talatang 18 na nakaugnay sa isang nalalapit na himala ng Diyos. Yun yung pagtawid sa Jordan. Ang gayong ding paghanda ay hinihingi bago ang mga labanan ay gagawin sa isang gera. Bago
lalaban ng Diyos ang Israel sa isang labanan, dapat nilang ipakita ang kanilang katapatan sa Kanya at pagtiwalaan siya bilang ang kanilang commander. Ang paghawi ng Hordan. Ang himala ng pagtawid ng Hordan ay magpapatunay sa mga Israelita na ang pangako ng Panginoon na itaboy ang mga taong ito sa lupain ay mapagkakatiwalaan. Siya na, magsisiguro ng isang tuyong daan tuloy-tuloy sa Hordan ay makakapaggawad sa kanila ng regalo ng lupain. Hindi laging hahawiin ng Diyos ang Hordan. Ang katunayan nito ay yung 2.5 tribo na sumama sa kabila ng Hordan para tulungan ang kanilang mga kapatid, katribo, ah, na kubkubin ng Hordan. Nung bumalik sila, tumawid sila sa Hordan pero hindi hinawi ng Panginoon ang Hordan para sa kanila. Ang mga pamamagitan niya ay hindi laging kitang-kita. Sa akala mo, ito ang tanong, sa akala mo, paano ka makakabuo ng spiritual na kahandaan upang maranasan at unawain ang mga interbensyon ng Diyos para sa ating kapakanan? Anong dapat ang meron tayo para ang kilos ng Diyos ayon sa kanyang pangako ay matupad? Hindi ba ang kinakailangan ay ang isang malapit na relasyon sa Kanya? Pangalawang pagtatalakay at ang buhay na Diyos ng kahanga-hanga. Josue 3:16 hanggang 17. At nagsalita si Josue sa mga saserdote na sinasabi, buhatin ninyo ang kaba ng tipan at magpauna kayo sa bayan. Pagka kayo'y dumating na sa tabi ng tubig ng Hordan ay tumigil kayo sa Hordan. At sinabi ni Jose, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo. At mangyayari na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote ay titigil sa tubig ng Hordan, na ang tubig ng Hordan ay mahahawi ang tubig na bumabang mula sa itaas at mag-iisang bunton. At ang mga saserdote na nagdala ng kaba ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Hordan. At ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang makatawid ng lubos ang Hordan, ang buong bansa. Tsaka lang aalis ang mga nagpapasan ng kaba ng tipan. At pag nakaahon na sila, babalik na ang tubig. Naghahayag ng likas ng Diyos itong hiwaga. Ang pagtawid sa ilog ng Hordan ay inilarawan sa Josue 3:5 na ang Hebreong salitang Neplaot, mga himala, kamangha-mangha, na kadalasang tumutukoy sa makapangyarihan at sobrenatural na mga gawa ng Diyos na nagpapakita ng kanyang pagiging natatangi. Maya-maya, pagninilay-nilayan ng may salita ang mga gawang ito at bilang bunga, pinapupurihan ng Panginoon at ipinuproklama siya sa mga bansa. Ang mga salot sa Ehipto, ang pagtawid ng dagat na pula at paggabay ng Diyos sa ilang ay isinasalaysay bilang gayong mga kahanga-hanga. Ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Alam at nagpapatotoo ang mga may akda ng Biblia
sa katotohanan na ang Diyos na lumikha ng daigdig ay hinding-hindi nalilimitahan o napipigilan ng kanyang mga nilalang. Paano natin paliliwanag yung mga nakarang leksyon na sinasabi na may mga hindi magagawa ang Diyos at ang isa dyan ay ang labagin ang kapangyarihang pumili ng tao na ipinagkaloob nila sa kanila. Dahil siya ay makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin yun. Bakit hindi? Pero hindi niya gagawin. Nakilala natin ang dahilan sa mga nakarang leksyon. Sapagkat pagka sinalangsang niya ang kapangyarihan ng tao na pumili, ay mawawala silang pagpili parang mga robot. At ayaw ng Diyos na sila ay kumilos ng pag-ibig, bunga ng walang kalayaang gawin iyon. Kaya nga, hindi niya gagawin. In a sense, kaisipan na parang nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, walang limitasyon, walang imposible. Ah, sabi sa Hebreo, para sa kanya upang magampanan ang anumang kailangan niyang gampanan. Ang kanyang pangalan at likas ay kamangha-mangha at siya ay lampas sa ating pagkaunawa. Kataliwas sa mga Diyos ng ibang mga bansa na hindi makapagliligtas. Ang Diyos ng Biblia ay isang buhay na Diyos, aktibo at buhay, na ang mga tagasunod niya ay mapagkakatiwalaan siya sa antisipasyon ng kanyang mga interbensyon sa kanilang kapakanan. Ang katiyakan ng pagsasauli ng Jerusalem. Ginagamit ng Propeta Zacarias ang katulad na termino mula sa katulad na ugat gaya ng nipalaot, gaya ng nakita niya sa hinaharap para sa Israel pagkatapos ng pagkakatapon sa Babylonia. Nakita niya ng Jerusalem ay lubusang itatayong muli na kasama ang matatandang tao na nakaupo sa mga kalsada ng lungsod at mga batang lalaki at babae naglalaro doon. Yun ang ipinakita sa kanya na nagtitiyak na mangyayari ito. Sa mga tila hindi naniniwalang naninirahan ng kapitulo na nagpapakita na ang tanda ng pagwasak. Idineklara ni Zacarias, ganito ang sinasabi ng Panginoon ng mahukbo. Kung ito ay kagilagilala sa paningin ng mga nalabi sa bayang ito sa mga araw na ito, dapat din ba itong maging kagilagilas sa ating paningin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito aking ililigtas ang aking bayan mula sa lupaing silangan at mula sa lupaing kanluran. At dadalhin ko sila upang manirahan sa gitna ng Jerusalem at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katapatan at katwiran. Kaugnay nito, mababasa natin sa Lucas 18:25 hanggang 27. Madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumapasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi ng mga nakarinig nito, sino kaya ang maliligtas? Subalit sinabi niya,
ang mga bagay na hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Ang tanong kung magkagayon ay, paanong ang kasagutan ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nagpapalakas loob sa iyo upang pagtiwalaan ang Diyos sa mga parang imposible. Gaya rin ng mga pangyayaring pinag-aaralan natin ngayon. Maliban sa kapangyarihan niya, mga himala na kanyang ginagawa ay walang magagawa ang tao sapagkat hindi nila kayang gawin iyon, kagaya ng pagtawid ng Ilog Jordan at ang Dagat na Pula. Pangalawang pagkakahati at ang una ay ang pag-aalala ng pag-alalahanin. Josue 4:5-6. At sinabi ni Josue sa kanila, tumaan kayo sa harap ng kaba ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan. Nakatigil kasi yung kaban sa gitna. At pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikat ayon sa bilang ng lipi ng mga anak ni Israel. So, 12. Upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka itinanong ng inyong mga anak sa panahong darating, nasasabihin, ano ang kahulugan sa inyo ng mga batong ito? Tanda, simbolo o sagisag. Ang layunin ng mga batong ito ay upang maging isang tanda. Ang Hebreong terminong ot ay madalas na ikinakapit sa salitang kababalaghan at maaaring tumukoy sa sa mapanghimalang mga gawang ginawa ng Diyos gaya ng mga salot sa Ehipto. Dala rin ito ang kahulugan ng simbolo o sagisag bilang isang panlabas na tanda ng isang mas malalim o pamamayani na ng realidad. Halimbawa, ang buhaghari ay isang tanda ng tipan. Ang dugo sa poste at hamba ng pinto ng bahay ng Israelita ay tinawag ding isang tanda. At ang pinakamahalaga, ang Sabat ay isang tanda ng paglalang at ng nagpapabanal na presensya ng Diyos. Mga tungkulin bilang isang pang-alaala. Dito, ang tanda ay gumaganap bilang isang pang-alaala. Pinaalalahanan ang bawat susunod na henerasyon ng himala ng pagtawid. Ang terminong pag-aalala, sikaron, ay mula sa salitang sakar upang maalala na nagsasaad ng higit na isang walang tutol na gawa ng paggunita ng isang bagay. Nagpapahiwatig ito ng pag-alala na nasusundan ng isang tamang kilos. Pag nakaalala ay merong kasunod na kilos. Ang pagtatayo ng mga batong pang-alaala at ang mga ritual na nagbubunsod ng mga tanong ay karaniwan sa lumang tipan. Sa halip na ulitin ang mga himala na paulit-ulit, nagtatag ng monumento ang Diyos na pinupukaw ang alaala ng kanyang mga ginawa at nagdidikta ng makabuluhang sagot. Sa gayon, ang tanda ay naroon lagi, nagpapahiwatig ng pangangailangan na panatilihin itong himala ng Panginoon sa sama-samang alaala ng kanyang bayan
magpakailanman. Hindi na pirming inuulit-ulit ang paliwanag, makita lang yung mga batong yon ay naaalala kaagad ang mga pangyayari na ginawa ng Diyos, gawing pansarili at isinasaloob. Ang potensyal na tanong na hinaharap na henerasyon ay mahalaga dahil ito'y nabuo sa isang personal na paraan. Ano ang mga batong ito sa iyo? Bawat bagong henerasyon ay kinakailangang isaloob at unawain ang kahulugan ng mga bato para sa kanilang personal na sarili. Ang panampalataya sa isang naghihimalang Diyos ay maaari lamang panatilihing buhay kung muling tutuklasin ng bawat henerasyon ang kabuluhan ng makakapangyarihang gawa ni Yahweh para sa kanilang sarili. Ang gayong panampalataya ay gagawa ng pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagsasakabuhayan ng buong katapatang nakabase sa Bibliang mga tradisyon at tradisyonalismo. Oh, sinasabi ang pagitan mula sa Biblia mga tradisyon ayon sa Biblia at ang mga tradisyonalismo. Ibig sabihin, tradisyon ng tao. Pinaghahambing ang dalawa. Pinagkaitan ng orihinal na halaga at sigla nito ang patay na relihiyon ng isang buhay na henerasyon. Buhay nga yung henerasyon, pero ang kanilang relihiyon, patay. Sa wakas, kailangan nating gawing sarili ang nakabase sa Bibliang panampalataya. Walang tao, lalo na ang ating mga ninuno, ay maaring maniwala para sa atin. Ibig sabihin, kanya-kanyang panampalataya. Hindi ka ililigtas ng panampalataya ng iyong mga magulang o sino man. Kaya ang katanungan ay ganito. Anong mga pagpapala, mga personal na pang-alaala mula sa sarili mong paglakad kasama ng Panginoon ang tutulong sa iyo na maalala ang nagawa niya para sa iyo? Sapagkat yung pag-aalaala ay napakahalaga. Sasabihin sa susunod na pag-aaral natin ang problema ng pagkalimot ng tao. Ang solusyon sa pagkalimot ay paalaala. Pangalawang pagtatalakay, ito na nga, pagkalimot. Josue 4, talatang 2 hanggang 24. At yung 12 bato na kanilang kinuha sa Hordan ay ibubunto ni Josue sa Gilgal at siya'y nagsalita sa mga anak ni Israel. Pagka itinanong ng iyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan ng mabutong ito? Ay inyo ngang ipapatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin, ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Hordan sa harap ninyo hanggang sa kayo'y nakatawid gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na pula na kaniyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami ay nakatawid upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailan man. Pagkakatulad sa pagtawid ng dagat na pula, dito ay mapapansin natin ang pagpalit sa panauhan sa Josue 4:23. Ang mga tubig ng Hordan at
tumutukoy sa pagkakatayo nito bago kayo. Ibig sabihin, bago lahat ng mga Israelita na nakatawid lang sa Jordan. Kataliwas, ang dagat na pula ay sinasabing natuyo bago tayo, yung nanatili pa ring buhay mula sa unang henerasyon at naranasan ng Hipto. Dito ang dalawang panauhan ay kayo at tayo. Ang kayo ay tumutukoy sa lahat ng nakapasok sa Kanaan. Yun ang ikalawang henerasyon sapagkat ang unang henerasyon ay namatay sa panahon ng pag-iikot-ikot sa ilang 40 taon. Ang tayo ay tumutukoy sa lahat ng lumabas sa Ehipto na nakapasok sa Kanaan, katulad ni Josue at Caleb. Yun ang unang henerasyon. Ang dalawang pangyayari, yung pagtawid sa dagat na Pulat Hordan, na naranasan ng dalawang magkaibang henerasyon ay magkatulad sa halagahan na pinagana ang pangalawang henerasyon sa pamagitan ng patutuo ng kanilang mga magulang, yung unang henerasyon, upang matagpuang muli ang katulad na kahulugan ng pagtawid ng Hordan para sa kanilang sarili. Kaya nga mayroong mga paalala kasi malilimutan. Yung ah, paalala ng mga bato na kinuha nila, yung 12 bato, mahalaga yan. Pagkat kinakailangan yung maunawaan ng ikalawang henerasyon ang malaking kahulugan at kabuluhan ng pagtawid sa Jordan. Kaya nga sabi rito, upang matagpuan muli ang katulad na kahulugan ng pagtawid ng Jordan para sa kanilang sarili. So, ito ay upang kontrahin ang pagkalimot. Sa pangkahalatan, matatanto natin ang pagkalimot bilang isang normal na likas ng lahat ng tao. Gayunman, ang pagkalimot sa espiritual na pagkaunawa ay maaring makarating sa mga seryosong kahihinatnan. Yun. So, ang pag-aalala rito ay yung mga espiritual na kahulugan at kabuluhan ng pangyayari. Yan ang nakakatakot na malimutan. Kahit ngayon, kung nais nating panatilihin ang ating pagkakakilanlan bilang isang bayan na may isang kakaibang pagkatawag at misyon, kakailanganin nating lumikha ng okasyon para masariwa ang pareho nating individual at sama-samang espiritual na alaala upang mapanatiling nakapokus sa pinanggagalingan natin, sino tayo at ang dahilan kung bakit tayo naririto. Yan ang kahalagahan ng hindi makalimot dahil sa may paalala. Isang pagudyok para sa inaharap. Walang laging paggabay sa atin sarili sa liwanag ng nakaraang mga gawa at kapahayagan ng Diyos. Tiyak na mawawala natin ang pagudyok upang isakatuparan ang ating misyon sa hinaharap. Yan ang nakakatakot na bunga ng pagkalimot. Kaya sabi sa sulat ni Ellen White, wala tayong dapat na ikatakot para sa hinaharap, maliban na makalimutan natin ang paraan ng Panginoon sa pag-akay sa atin at ang kanyang katuruan sa ating nakaraang kasaysayan. Bagaman mahalagang maalala ang nakaraan at kung paano ang Panginoon ay gumagawa sa buhay mo, ang tanong ay ito, bakit
dapat na ang araw-araw mo ay may karanasan ka sa Kanya. Hindi lang yung mga nakaraan na maaaring hindi mo naman naranasan, na naranasan ng mga magulang natin. Hmm. Kailangan ay meron tayong sariling karanasan sa Diyos araw-araw. Hmm. Sapagkat ang realidad ng kanyang pag-ibig at presensya sa ngayon ay dapat na maging isang nagtutuloy na karanasan sa ating buhay. Pangatlong pagkakahati, ang espiritual na kahulugan. Tatalakay natin ang sa kabila ng Jordan, awit 66:6. Kanyang ginawang tiyong lupa ang dagat, dagat na pula yan, at ang mga tao'y tumuwid sa ilog ng naglalakad, yun sa Jordan. Doon ay nagalak kami sa kanya. Ah, nagalak sila doon sa dalawang pagtawid na ito. Dito sa mapa ay makikita ninyo ang relasyon ng dagat na pula at ang Jordan. Ito ang dagat na pula. Yan. At tumawid sila doon sa pinakamaiksing tawiran doon. Ito. Hindi dito mas masyadong malayo ang lalakarin. Kaya dito sa makipot na ito na parte ng ng dagat, dito sila tumawid. Yan. At nagpagala-gala sila dito. Yan. Yan ang kanilang lakad. At nakarating sila sa Hordan. Yan. Na malapit sa ah, dagat na maalat, ah, Dead Sea. Yan. Yan ang dalawang pagtawid na nangyari na makabuluhan. Kabuluhan ng dalawang pagtawid. Ang dalawang pagtawid ng dagat na pula at ng Hordan ay mga pananda ng isang bagong kapanahunan sa biblikal na kasaysayan at kapwa nagdadala ng simbolikong kabuluhan. Nasa lumang tipan na may mga na talata na nag-uugnay sa dalawang kaganapan ng pagtawid at kinikilala ang isang kabuluhan na nakaturo lagpas sa orihinal na mga tagpo. At ang isa dyan ay ating talata sa na tinignan natin kanina lang sa awit 60, awit 6. Ang salmista ay pinagdiriwang ang nagtutubos na gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Niya, ang talata ay awit 66:16-19. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga halimbawang historikal ng pagtawid na dagat na pula at ng Jordan. Ang awit 114 ay ginagapos din ang dalawang pangyayaring magkasama, hindi dahil ang may akda ay hindi nakikita ang isang magkasunod na pagkakaiba sa pagitan ng mga ito, kundi dahil sa teolohikal na kabuluhan na ang mga dalawang pagtawid ay magkabahagi. Ibig sabihin, magkapareho ang kabuluhan at kahalagahan para sa dalawang pagtawid na ito. Kaya, ang dalawang pangyayari ay nakikita bilang nag-aambag sa isang pagbabago sa katayuan ng Israel. Ito yung kabuluhan at kahalagahan. Minsang mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan, pagkatapos mula sa
paggala-gala, nakawala ng lupa, wala silang lupa kaya gala-gala sila, tungo sa pagkabansa. Sa mga salmong ito, ang halimbawa ng dalawang pagtawid ay naglalarawan ng pagbabago ng katayuan ng may akda mula sa pang-aapi, kahirapan, kawalan ng kakayahan at kahihiyan tungo sa katiwasayan, kagalingan, kaligtasan at dignidad. Ito ang kabuluhan, ang kahulugan ng dalawang pagtawid na ito, pagbabago ng katayuan. Ang mga pagtawid nila Elias at Eliseo. Ah, Titingnan natin ang halimbawa ng pagtawid, dalawang pagtawid dito sa pagtawid ng dalawang kilalang propetang ito sa Ilog Jordan. Ito rin ay sa Jordan na ang paglipat ni Elias ay nangyari sa konteksto ng isang katulad na himala na naitala sa Josue. Di ba? Nung kukunin na, dadalhin na ng Diyos si Elias sa langit, ano, kasama niya si Eliseo sapagkat si Eliseo ang kanyang assistant na kukuha ng kanyang lugar. Tatawid sila sa ilog ng Jordan. Paano sila nakatawid? Ah, yung balabal ni Elias ay inihampas niya sa tubig at nahati yung tubig. Yan. Katulad din ng pagtawid ng mga Israelita, nahati ang tubig. Ganon. Kasi malalim ang ilog na Jordan. No, kung kayo ay makakapasyal sa Israel, dapat puntahan nyo yan at makikita nyo na napakaraming mga binibinyagan sa lugar niya. Malalim yan. Lalo na sa panahon ng baha, pag at matag-ulan, napakalalim yan. Mahirap talaga tumawid. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hinati niya, hinawi niya ang tubig ng Jordan, nakatawid si Elias at si Eliseo. Yun ang nangyari. Para kay Elias, ito ay kumakatawan sa pagbabago ng katayuan sapagkat dinala siya sa langit. Para kay Elias, ang pagtawid ay nagdala sa pinakamakabuluhang pagpalit ng katayuan ng kanyang buhay. Dinala siya sa langit. Para naman kay Eliseo, ang pagbabago ay mahalaga rin. Ang katulong na propeta ay naging ang propeta ng bansa. Di nung dinala ng Diyos si Elias sa magitan ng karwahe, ano, eh nalaglag yung kanyang balabal at kinuha ni Eliseo yung balabal na yan. No, kasi pag babalik na siya itatawid ulit siya sa Ilog Jordan. Oh, paano siya makakatawid? Di ilampas din niya yung ilog sa pamamagitan ng balabal ni Elias at nahawi rin ng tubig. Nakauwi siya. Oh. So yun ang pagtawid ng dalawang lalaking ito. At ang pagtawid ni Eliseo ay isang pagbabago din sa kanya. Kasi mula sa isang katulong na propeta, siya na ang propeta ng bansa. So, yung nangyari sa dalawang ito ay ah, paglalarawan pa rin ng nangyari sa pagtawid sa Hordan ng mga Israelita na ang kabuluhan, ang kahulugan, ang espiritual na kahulugan ay pagbabago ng katayuan. Na ito ay makikita pa rin natin sa bagong tipan sa karanasan ng ating Panginoong Hesus. Ang makalupang ministeryo ni Hesus bilang ang kinatawan ng Israel ay sinusundan ng mga huwara ng kasaysayan ng sinaunang Israel. Dinanas ni Jesus ang karanasang dagat na pula at Hordan.
Tinawag siya mula sa Ehipto pagkatapos ng utos ng kamatayan, 'di ba? Noong gustong patayin ang kapapanganak ni Jesus ni Herodes, no? Ay nabigo siyang malaman ang lugar. Pinapatay niya ang lahat ng mga bata, mm, age 2 and below. Yan, sinasabi ito. Pagkatapos, ginulat na ang ginugol ang 40 araw sa ilang. Ayun ang karanasan niya. Katulad ng 40 taon ng sinaunang Israel at gaya ng isang paglipat mula sa kanyang pribadong buhay tungo sa kanyang pampublikong ministeryo, nabautismuhan siya sa Hordan. Maya-maya, kinilala ng Hebreo Kapitulo 3 at 4 ang simbolikong kabuluhan ng pagtawid sa Hordan at inihahayag ang pagpasok sa Kanaan bilang pagbabadya sa kapahingahan ng biyaya na papasukin ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng panampalataya. Ito ay para sa atin. Ang pagbabago ng ating katayuan ay mula sa kaguluhan ng sanlibong ito tungo sa biyaya uh, ng kapayapaan, the rest of grace, kapahingahan ng biyaya na papasukin ng lahat ng mga anak ng Diyos sa ngayon sa pamagitan ng panampalataya. Huling salita. Ang modernong Israel ay nasa mas malaking panganib ng pagkalimot sa Diyos at inaakay sa adulteriya kaysa sa kanyang sinaunang bayan. Maraming mga Diyos-Diyosan ay sinamba. Talagang inutusan ng Diyos ang kanyang sinaunang bayan na magbantay laban sa idolatriya sapagkat kung maaakay sila papalayo mula sa paglilingkod sa buhay na Diyos. Samantalang kung iibigin nila siya ng buong puso, kaluluwa at saganang pagpapalain niya sila at aalisin ang karamdaman mula sa kalagitnaan nila. Mga pagbabago ng sitwasyon ay patuloy na sinasabi sa sulat na ito. Talagang napakabuti ng Panginoon. Karapat-dapat siyang papurihan. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng Panginoon Diyos, ang kinatawan ng Israel na napailalim sa dagat na pula at Jordan na karanasan para sa iyo. Dalangin ko na sa pamagitan ng panampalataya ay papasok ka sa kapahingahan ng biyaya. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.